Ito yung tanong at atin hong aralin, pag-aralan at ating bantayan. Hanggang saan kaya ang loyalty o paniniwala at suporta ng mga pulis at mga retiradong pulis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay? Kaya po tinatanong ko yan kasi dito po sa issue ng ICC, investigasyon ng Kongreso tungkol sa mga pinaniniwalaang paglabag sa karapatang pantao sa nakaraang 6 na taon na nasasangkot ang kapulisan. Sa mga hearing po sa Committee on Justice, Committee on Public Order, Committee on Illegal Drugs, mga pulis po ang madalas na isinasala at nagkakasabit-sabit ang mga paliwanag. Ayaw ko nang i-play sa inyo yung mga video dahil kawawa lang ho yung pulis para mahirap po kasing makita yung mga kamag-anak yan, may pamilya, di ba kawawa rin O naaawa ko sa mga pulis na nagamit or nagpagamit sa nakaraang gobyerno. Meron pa nga pulis doon na nagsabing, "Sir, kami po ay sumunod lang sa utos." Naku, napakadelikado po nun. Para bang kahit na alam mo labag sa karapatang pantao, susunod ka dahil inutusan ka. Parang walang sariling desisyon, walang sariling pagmamahal ng mga pulis, yung ibang pulis, sa buhay ng mga sibilyan na naging biktima ng human rights violation sa nakaraang gobyerno. Yun po yung masakit Kaya nga ang tanong, tatagal kaya at manatili kaya na pagtakpan, ipagtanggol ng mga aktibong pulis at mga retiradong pulis ang dating Pangulo? Yan po yung tanong. Ano pong inyong masasabi doon? Kasi ako po naniniwala dahil si dating Pangulong Duterte ay wala ng kapangyarihan, dahil hindi na nga siya Pangulo, ay pagdating po sa kaso, kanya-kanyang kaso yan Pwedeng sa ICC, pwedeng dito sa Pilipinas. Pagdating po sa korte, hindi pwedeng magkampihan Hindi pwedeng magpasahan. Kanya-kanya yan, labanan ng ebidensya at testigo. Pagpatunayan mo na wala kang kinalaman, papatunayan ng kabila na meron kang kinalaman. So, ito bang mga pulis na ito ay magsasakripisyo hanggang sa uli para ipagtanggol nila yung nakaraang Pangulo, nakaraang administrasyon? Kahit na mali ang utos ay ginawa nila. Kaya nga po, libo-libo ang mga nadiskrasyang buhay. 10 or 15 to 20,000 higit pa ang nawalang buhay sa nakaraang gobyerno dahil nga sa kanilang programa. At yan po ang mainit na usapin ngayon. Ako kasi naniniwala na pagdating sa husgado, pagdating sa trial, pagdating sa korte, kanya-kanya ho yan ng ligtas. Kanya-kanya yan ang pagpapatunay na sila inosente sa akusasyon at inosente sa mga binibintang sa kanila. Paano nila gagawin yon? Hindi po magiging argumento at depensa na sila'y inutusan lang. Kasi pag inutusan lang, ibig sabihin, kahit lumabag ka sa batas, kahit lumalabag ka sa batas, sinunod mo, ignorance of the law excuses no one. Papasok doon. Yan ang mabigat. Inuulit ko, hindi lang po dito sa korte sa Pilipinas kung magkakaroon ng trial. Doon sa International Criminal Court, ICC, sa Europe, doon po matindi. Hindi pwede ang lagayan doon Hindi pwede ho doon ang pakiusapan. Kung anong ebidensya, yun ang pagtutuunan ng pansin ng mga international court. So, paano? Pwede bang maglaglagan sila? Malamang mangyayari yun. Kanya-kanyang ligtas yan pag nandudo na. Ako hindi naniwalang hanggang sa huling hininga nila at huling pagkakataon, ipagtatanggol nila ang nakaraang gobyerno. Dahil nga nakataya dyan ang kanilang buhay. Kasi pagka sila'y naakusahan, pwedeng habang buhay na pagkakakulong yan. At mahirap makakulong sa abroad. Kung inyo namang paninindig, kung inyo namang ililigtas mo ang sarili at sabihin mo ang totoo kung pwede kang makawala. At kung kayo titistigo pa laban sa dating Pangulo, kung sa paniniwala niyo at kaya niyo gawin na tumistigo kayo laban sa dating Pangulo, baka gumaan ang kaso niyo, baka ma-dismiss pa, maging state witness. Di ba? Marami pwedeng mangyari. Alam niyo, pagdating sa korte, sa tagal ko pong reporter at nag-cover sa korte, wala pagkakaibigan ng matagalan para din politika. Walang panghabang panahon kaaway, walang panghabang panahon na kaibigan sa politika. Ganon din kapag nakasuhan na.
pag mayroong 10 kinasuhan na pare-pares ang kaso, yung 10 yun, hindi nyo mapapagkakatiwalaan, mapapanghawakan na lahat yun ay sama-samang ipagtatanggol ang bawat isa. O as a group. Hindi. Meron dyan na hihiwalay at ang ipagtatanggol niya, sarili niya, sisiraan niya yung siyam. Sisiraan niya yung kasama niya para lang sila makaligtas. Yan po ay pwedeng mangyari. At nangyayari yan sa korte. Kaya nga meron lumalabas na state witness. Kahit na may kinalaman, pagka nagsabi ng totoo, nagiging state witness. Hindi ko alam kung sa International Criminal Court pwedeng mangyari yun. Pero siyempre, ibang bansa na yan. Ibang proseso dyan. Abay, pagkaho, ang pinag-uusapan iligtas mo ang sarili mo para sa iyong pamilya. Iligtas mo ang sarili mo para sa kinabukasan ng mga anak mo. Aba, hindi mo talaga pwedeng isakripisyo. Yan ang pwedeng mangyari. Kaya yung mga retiradong general, retiradong colonel, aktibong mga pulis, hindi yan makukontrol ng kampo ni Duterte. At maging si Senador Bato de la Rosa. Hindi rin yan pangahawakan yan. Pwedeng temporary lang, pero hindi pang matagalan na magiging kakakampi. In other words, sa akin pong opinion at interpretation, sa bandang huli, pag nakapile na ang kaso at nagkaroon na ng trial, maglalaglagan yan. May maiipit yan. Mayroon diyang isasalba ang sarili para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at kaligtasan niya. Abangan po ninyo yan. Kaabang-abang. Diba? Yan ang totoo. Base sa mga nangyari na. Itanong nyo mga abogado na yung mga criminal lawyer, yung ang pagiging abogado ay aktibo sa mga criminal cases, nangyayari po yan. Yang pagbaligtad, pagtestigo, laban sa kasama. Pagsasakripisyo, laban sa kasama. O para sa kanyang pamilya. Mangyayari yan. Abangan. Di ba? Okay. Next topic, pag-usapan rin natin, nako talaga si Harry Roque, ang isa sa mga Duterte supporters dahil dating spokesman ngayon ay ipit na siya. Kaya tama po yung galaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at saka ng NBI. Talaga hong subject na siya for investigation at pag nakakuha ng sapat na ebidensya, kakasuhan na siya. Mula nung siya umami na kanya yung bahay. Kahit anong pagdidinay niya na hindi yung kanyang bahay, sa bandang huli siya rin na umamin na siya ay may-ari ng bahay na pinagtataguan ng mga big-time pogo operator doon sa Baguio City. At higit sa lahat, yung pagiging abogado ng mga pogo, hindi na rin niya may tago. Huling-huli na ho sa mga hearing. At yung lahat ng sinasabi at nangyayari sa hearing, magiging ebidensya laban sa mga taong dapat kasuhan. Dito sa controversial na pogo, matapos ipag-utos ng Pangulong, itigil na, iba na, legal o illegal, itigil na dahil iilan lang nakikinabang. Naging sindikato pa, naging front pa ng krimen dito sa ating bansa. Kaya sa tingin ko, sa aking personal analysis at opinion, si Harry Roque, malaki ang magiging problema dyan.